Ika-6 bahagi, pagtitiwala sa Biblia. Ang aking pag-asa ay itinayo sa walang kulang. Ni Edward Mote, na i-publish noong 1834. Ang aking pag-asa ay itinayo sa walang iba kundi ang dugo at katuwiran ni Jesus. Hindi ako nangahas na magtiwala sa pinakamatamis na frame, ngunit ganap na sumandal sa pangalan ni Jesus. Pigilin. Kay Kristo, ang matibay na bato, nakatayo ako lahat ng iba pang lupa ay lumulubog na buhangin. Ang lahat ng iba pang lupa ay lumulubog na buhangin. Kapag ang dilim ay nakatalukbong sa kanyang magandang mukha, ako ay namamalagi sa kanyang walang pagbabago na biyaya. Sa bawat malakas at mabagyong unos, ang aking angkla ay humahawak sa loob ng belo. Pigilin. Ang kanyang panunumpa, ang kanyang tipan, ang kanyang dugo ay umalalay sa akin sa matinding baha. Kapag ang buong paligid ng aking kaluluwa ay bumigay, siya ang lahat ng aking pag-asa at tirahan. Pigilin. Kapag siya ay darating na may tunog ng trumpeta, o ako nawa sa kanya ay matagpuan. Nakadamit sa kanyang katuwiran na nag-iisa, walang kapintasan na tumayo sa harap ng trono. Pigilin. Kabanata 31. Nagtitiwala sa Diyos. Mahirap magtiwala sa isang taong hindi mo kilala. Kung natututo ka at nakikilala mo ang Diyos sa unang pagkakataon habang binabasa ang aklat na ito, alam kong mahirap para sa iyo na magtiwala sa Kanya. Kadalasan, inilalagay natin ang ating tiwala sa isang tao dahil ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya ay nagtitiwala sa tao. Sa ibang pagkakataon, ito ay dahil tiwala tayo at nagtitiwala sa mga kredensyal at track record ng tao. Gusto kong patahimikin ang iyong isipan at bigyan ka ng ilang matibay na konkretong dahilan kung bakit maaari kang magtiwala sa Diyos. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at hindi kailanman nagsisinungaling o nanlilinlang. Ang mga salmo na ito ay nagsasalita tungkol sa katotohanang iyon tungkol sa Diyos. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapaginhawa sa kaluluwa. Ang mga palatuntunan ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan na nagpaparunong sa musmos. Salmo 19:7 New International Version. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay totoo at mapagkakatiwalaan natin ang lahat ng kanyang ginagawa. Awit 33, 4 na New Living Translation. Ang iyong kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang iyong kapangyarihan ay nananatili sa lahat ng salinlahi. Ang Panginoon ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng kanyang ipinangako at tapat sa lahat ng kanyang ginagawa. Awit 145, 13 New International Version. Ang Diyos ay maaasahan. Gagawin ng Diyos ang lahat ng ipinangako niyang gagawin dahil lagi niyang ginagawa ang sinabi niyang gagawin niya. Ang mga nakaraang pagkilos ng Diyos ay nagpapatunay na siya ay maaasahan at karapat-dapat sa iyong pagtitiwala. Ang isang konkretong paraan na masusuri nating ito ay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga hula sa Biblia. Ang hula sa Biblia ay isang kasulatan na nagsasalita tungkol sa isang bagay sa hinaharap. Sa paghahambing ng kasaysayan laban sa hula ng Biblia, makikita natin kung totoo nga ang sinabi ng Diyos na mangyayari. Ang Diyos ay palaging nabubuhay at nananatili. Nabubuhay siya sa labas ng oras. Lumikha siya ng oras. Sa talatang ito, ang ibig sabihin ng Alpha ay simula at ang ibig sabihin ng Omega ay wakas. Sino ang ibig sabihin ang Diyos ay nasa kasalukuyan? Sino ang ibig sabihin ay ang Diyos ay nasa nakaraan? Kung sino ang darating ay nangangahulugan na ang Diyos ay nasa hinaharap. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na ngayon at noon at darating, ang makapangyarihan sa lahat.
Apokalipsis 1:8. Alam ng Diyos ang lahat, ang nakaraan, ang hinaharap, at ang wakas mula sa simula. Alalahanin mo ang mga dating bagay noong una, sapagkat ako ang Diyos at walang iba. Ako ang Diyos at walang katulad ko. Aking ipinapahayag ang wakas mula sa pasimula at mula noong unang panahon ay mga bagay na hindi pa nagagawa. Aking sinasabi, ang aking payo ay tatayo at aking gagawin ang lahat ng aking ibig. Isayas 46:9-10. Gusto ng Diyos na sabihin sa atin ang tungkol sa hinaharap. Iyan ay dahil kapag ang mga bagay ay nangyari ng eksakto sa paraang sinabi ng Diyos na mangyayari, ito ay lumalago ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ako, si Yahweh. Yan ang pangalan ko. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba, ni ang aking papuri sa mga larawang inanyuan. Narito, ang mga dating bagay ay nangyari at ako ay nagpapahayag ng mga bagong bagay. Sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa kanila bago sila dumating. Isayas 42:8-9. Halos 1/3 ng Biblia ay propesiya sa kalikasan. Ibig sabihin ang mga pangyayari ay isinulat tungkol sa bago ito nangyari. Sa tingin ko ay sasang-ayon ka sa akin na ang propesiya ay hindi mabuti maliban kung ito ay tiyak. Kung hindi, maaari nating gawin ang lahat ng uri ng mga kaganapan na akma at matupad ang mga hula. Ang Biblia ay puno ng mga hula, kaya susuriin natin ang ilan sa mga ito. Habang ginagawa natin, makikita mo ang mga hula sa Biblia ay medyo espesipiko, at ang katuparan ng mga ito ay hindi maaaring isinaayos. Umaasa ako na makakatulong ito sa iyong mapagtanto na mapagkakatiwalaan mo ang Diyos dahil talagang ginagawa niya ang sinasabi niyang gagawin niya. Sa susunod na mga kabanata, tutuklasin natin ang mga hula ng dalawang paksa na mahalaga at prominente sa Biblia, si Jesus at ang Israel. Mayroong higit sa 300 mga hula sa Biblia tungkol sa una at ikalawang pagdating ni Jesus. Si Jesus bilang isang paksa ay tumutukoy sa 4% ng makahulang nilalaman sa Biblia. Mayroong 166 na natatanging propesiya tungkol sa Israel, na nagkakahalaga ng 27% ng mga propetikong talata sa Biblia.